Nakapanayam ni Boy Abunda ang OPM hitmaker na si Maki sa programang Fast Talk with Boy Abunda kamakailan. Doon ay ibinahagi niya ang kwento sa likod ng kanyang hit song na Dilaw, na ginawan pa ng parody version ng komedyanteng si Michael V. Sinabi ni Maki sa panayam sa kanya ni Tito Boy na sinulat niya ang kantang Dilaw para sa kanyang sarili. Kaya nang tanungin kung ano ang sinasabi niya sa sarili niya gamit ang kanyang kanta, sagot ni Maki, para sa akin, ang best form of love po is hindi siya kagaya ng red, kasi po laging associated yung love, para sa akin sa pula, na laging sobrang passionate, sobrang romantic. Para sa kanya, dapat kalmado, warm, at may self-acceptance ang pagmamahal. Inalam din ni Tito Boy ang mensahe ng linya sa kantang Dilaw na, ikaw ang katiyakan ko, at tinanong kung sino ang pinatutungkulan niya sa linyang iyon. Ayon sa kanya, patungkol iyon sa kanyang sarili, na habang isinusulat niya ang kantang iyon, ay may binabasa raw siyang libro tungkol sa katapangan na marami umanong uri. Anya, sa pagpupursu ng dream na, to or tao man, the courage of acknowledging that you are not the best, you are not perfect, the courage to sit down with your demons, with your flaws. Ako po, para sa akin, yun yung talagang, nag-start po doon yung totoong pagmamahal. Hindi lang sa atin, hindi lang sa sarili mo, kundi sa mga taong nakapaligid sa'yo. Pag minahal mo na yun, pag nagkaroon ka na ng courage to love these things, yun po yung totoong pagmamahal. Inilahad din ni Maki sa naturang panayam ang sakit ng unang pag-ibig na naramdaman niya sa kanyang dating jowa na iniwan siya, at ang karanasang iyon ang pinaghuhugutan niya ng iba niyang mga kantang may pait. Kwento niya, bigla na lang umanong umalis ang kanyang ex noon nang wala umanong paglilinaw kung bakit. Ibinahagi rin ni Maki na ang kanyang extended play o EP na tanong noong 2023 ang mga tanong niya mismo sa kanyang dating jowa. Kwento pa ng singer, wala raw sana siyang balak ilabas ang naturang koleksyon ng kanta, lalo na't pakiramdam niya'y sobrang vulnerable raw siya dito. Anya, pero I felt like people needed that from me, na kailangan kong maging real in order for them to realize na, yes, I'm also a person, I'm a singer, and I get to write songs about not only sa buhay ko po, pero sa mga tao na nakaka-relate po sa akin. Sinabi rin ng singer na first love raw niya ang naturang ex at hanggang ngayon ay hindi na siya na in love muli. Pero nilinaw niyang hindi singer o bahagi ng music industry ang kanyang dating jowa at sinabing kahit nag-hit na ang kanyang mga kanta ay ayaw pa rin siyang kausapin nito. Ngunit para sa kanya, enough closure na ang nangyari sa kanila ng kanyang ex. Anya, enough closure na po yung parang realizing for myself na I'm worth it kahit ano, sinong tao man yung makilala ko. Para sa akin, yun po yung closure ko sa sarili ko and yun na rin po yung sagot sa mga tanong na tinanong ko po sa mga songs ko. Ibinahagi rin ni Maki sa naturang panayam ang nangyari sa kanyang kauna-unahang single na Halaga. Ayon sa kanya, maaaring walang masyadong nakakaalam ng naturang kanta, lalo na't wala naman umanong nakinig nito noong una niyang ilabas ang single. Dahil doon ay pakiramdam niya ay binigo niya ang sarili niya, lalo na't inakala niyang iyon na ang magiging simula ng career niya dahil nakapaglabas na siya ng sariling kanta. Kwento ng singer, kukuha lang siya noon ng tubig sa kusina, nakatabi ng kwarto ng mga magulang niya, nang marinig niya ang kanyang kanta. Dagdag pa niya, ini-stream pala ng kanyang ama ang kanyang kanta tuwing umaga at gabi. Doon raw niya napagtanto na hindi siya pwedeng sumuko dahil kasi simula pa lang naman niya, at lalo siyang nabuhayan ng loob na huwag sumuko dahil alam niyang nandyan ang kanyang mga magulang na naniniwala at nakikinig sa mga kanta niya. Para sa kanya, ang pakikinig ng mga magulang niya sa kanyang kanta ay isa lamang sa mga paraan ng pagpapakita nila ng suporta. Kaya naman sobrang pinapahalagahan niya ang mga magulang niya. Ang mga magulang ng OPM hitmaker ang bahagi rin ng mga dahilan kung bakit siya nakakasulat ng mga makukulay na kanta na pinakikinggan ngayon ng maraming tao sa iba't ibang audio streaming platforms.
Samantala, sa susunod na buwan na ang release ng kanyang album na Color Coaster. Kabilang sa mga kantang kasama sa album ang kanyang hit songs na Dilaw, Namumula, at Kahel na Langit.